Magandang gabi po sa ating lahat. Sino po yung first time po rito? Ayan, at least may kasama ho ako, no? Kasi first time ko rin lang ho, no, mag-present sa harapan ninyo. But still, it is my privilege na makasama ho namin kayo at makapagbigay ng ilang impormasyon na may kinalaman po, no? Una sa lahat sa ating kalusugan. By the way, I am Dr. Rodel Ulega. Isa akong albularyo. Pamilyar ba sa albularyo, ha? Yung pag nasakitan na tiyan, nilalaway-lawayan lang namin ganon. Umiigi naman, no? I am a natural medicine doctor from San Lazaro Hospital. Familiar po ba? So, meron ho kaming program doon, ang tawag doon traditional medicine. Na kapag ang pasyente looking for a natural and alternative option, pagdating sa mga treatment, sa amin ho dinadala. Halimbawa ho, diabetic, subject for amputation. No? Ayaw magpaputol ng paa, gusto natural. Sa amin, no, dinadala. No? Nilalagari namin doon, mano-mano. Hindi, ganun naman. Basta't natural, ho, ang pag-uusapan natin ngayon. And paano ba nakakatulong yung produkto, ho, sa ating kalusugan? Kasi may mga cases po na no approved therapeutic claim. Nakikita niyo po ba yon sa mga box? No? Sabi ng mga pharmaceutical drug company, no approved therapeutic claim. Tinagalog nila, hindi ito gamot at hindi maaaring gawing gamot. Kaya lang ang tanong, ba't may gumagaling? Di ba ho? Ba't may gumagaling? Actually, nung nireview ko ho yung napakaraming testimonies natin, talagang ma-amaze ka kasi ang daming gumagaling. Ang nakakalungkot kasi maraming existing na gamot ngayon, wala namang gumagaling. Sino rito may maintenance? Halimbawa sa hypertension. Sa ilang taon na, nagte-take ng maintenance? 15 years. Kailan daw hinto? Sabi ni Doc. Pagpantay na ang. Diyan na hinto yan, di ba? Amlodipine, Losartan, Ricardes New Black, Calci Black, Beta Black, Halo Black, Mono Black, lahat na lang. Take mo dyan. Gumagaling bang high blood? Wala eh. No? Kaya sabi ni Doc, maintenance. Pag sinabing maintenance po, may-maintain mo yung sakit mo. Di ba? So, ngayon, I have a good news, ladies and gentlemen. Especially if you are part ng atin pong company, no? At least kahit papano, mabibigyan namin kayo ng konting learnings na makakatulong sa ating kalusugan. Ang topic ko ho ngayong gabi is food as medicine. No? Sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Be your food. Okay. So ngayon, kilala niyo ba yung lolo ko? Siya si Hippocrates. No? Sabi niya, dapat yung nagiging gamot natin yung pagkain natin. No? Kasi alam niyo ho, bago ho tayo kinreate ng ating Panginoong Diyos, ang unang pinagmalasakit ng Panginoong Diyos, yung mga bagay na kailangan natin. Yung titirahan natin. Tama po ba? Kasi kahit kayo ho, kung mag-aalaga kayo ng isda, ano unahin ninyong bilhin? Isda, aquarium. Aquarium, di pwede isda muna. Namaho, no? So, same thing. Alam ng Diyos na ang tao magugutom. Alam ng Diyos na ang tao magkakasakit. Alam ng Diyos na ang tao mamamatay. So, He prepared everything. Okay, kaya nung na-ready niya na yung puno, na-ready niya na yung tawag rito, yung buong mundo, no? Mula sa alabok, di ba? Hinulma tayo, binigyan tayo ng spiritong buhay, at ito tayo ngayon. Okay? So, tayo ay gawa sa alabok. No? Kaya ako binabanggit to kasi I remember one time when I was invited in medical convention, ang topic ko po about natural medicine. May isang doctor nagtanong, Doc, I have a carpal tunnel syndrome, numbness and even tingling sensation. I took Neurobion for almost 6 years but nothing happened. Sabi niya, traditionally, meron ba sa inyong gamot? Okay? Sabi ko, meron ho. Anong gamot? Sabi ko, punta ka dun sir sa ilog. Sa tabi nun, may kapirasong lupa, humukay ka ng 3 talampakan. Yung mauhukay mo, sir, lulutuin mo yan. Pag naluto mo yan, sir, itatapal mo sa kamay mo, babalutan mo ng plastic. Gano'ng katagal yan, Doc? For about an hour. Ilang araw? 3 araw. Then after 3 days, what happened? Tawagan niyo ako. Tinawagan ako ni Doc. Sabi niya, Doc, amazing. Wala na yung numbness and even tingling sensations na nararamdaman ko. Sinabi ko sa mga kasama kong doctors, sa Cebu doctors, pinagtawanan ako kasi nagpa-albularyo daw ako.
And they're looking for science. Sabi niya, Doc, where is the science? Sabi ko, sir, what is the primary cause of your concern? Most likely is mineral deficiency. Sabi ko, sir, alam mo ba na lahat ng minerals na meron tayo sa katawan natin, meron sa lupa? Tama ba? Kasi sabi sa Bible, ang tao galing sa... Kaya pag umiidad, nag-aamoy, amoyin yung katabi nyo. May lupa na ba yan? Kasi babalik tayo dyan eh. Babalik tayo dyan. Di ba? Pag umiidad tayo, ganun ka na eh. Di ba? Palubog na eh. No? Palusong na. So anyway, may kinalaman kasi ito sa pag-uusapan natin ngayon. Kung paano ho tinanggap ng science, kung paano po tinanggap ng World Health Organization yung gantong mga produkto, no? Base po sa kanilang mga pag-aaral. Alright. Alam mo ba nang isa sa numero unong pumapatay ho ngayon sa buong mundo, hindi ho yung mga viruses, hindi ho bacteria, hindi ho kung ano-anong nakakahawang sakit. Ang numero unong pumapatay sa buong mundo ngayon, pagkain. No? Pag sinabing pagkain po, most of the food na in-intake natin wala ng nutrition. At yan ho ang isa sa number one problem ngayon ng buong mundo. Particular sa mga bata. Kaya nga natikman ko yung products natin, grabe, ayos to, swak na swak sa mga bata to. Kasi ang bata po, believe me, bigyan mo ng hotdog tsaka mangga, ano choice ng bata? Hamburger pinya, sige nga. Donut tsaka mangga, ano choice ng bata? So with regard to nutritional concern, mabilis po tayo nagkakasakit. Okay? Kaya nga, nangyari dito, most of the common reason ba't ang tao namamatay po because of diet. Okay? Dahil sa pagkain. So ngayon, sabi rito, the nutraceutical, a food or part of food of nutrients that provide health benefits including prevention and treatment of disease. So ibig sabihin po nito, instead na mag-create ng massive fund ang malalaking bansa ho sa mga medical concern, nag-invest po sila sa pagkain. Sabi nila, kung ang reason ang tao nagkakaroon ng karamdaman because of nutritional deficiency, ba't hindi tayo mag-invest? Okay? So ngayon, what is medicine and what is food? Pag sabing food po, ito yung primary needs ng ating katawan. Remember po ito, ang katawan ho natin, dinisign ho ng Panginoong Diyos siya na may self-healing. Pag sinabing self-healing po, hindi nyo kailangan halos yung doktor eh. No, pagka halimbawa nasugatan ka, no, nagdugo, katasan mo ng malunggay kusa namang gumagaling. Tama po ba? No, pagka halimbawa hinati natin yung liver mo, after 6 weeks, buo na naman siya. Di ba? Kapag halimbawa nagpakayod ka ng mata mo, kasi may pterygium ka, after a few weeks, okay na naman yung nerve mo. Kasi yung katawan mo gumagaling naturally. But it requires food or nutrition. Remember, without nutrition, we are nothing. And what is medicine? Yung medicine, yung kadalasan na pinag-aralan sa laboratory at iniinom ninyo ngayon. No, natutuwa, nakakalungkot kasi marami sa atin negative pagdating sa mga herbal medicine. Which is hindi dapat kasi 80% ng mga medication na iniinom ninyo ngayon, saan ba galing yan? Galing mo sa mga halaman yan. Di ba sa Bible, Ecclesiastico? Sa mga bagay na yan, kinukuha ng mga manggagamot, yung mga gamot na nagpapagaling sa maraming tao. So basically, nasa halaman. Kaya lang, hindi kasi pwedeng i-promote yung, halimbawa, bawang. Ang bawang po, merong tinatawag na allicin, which is natural antibiotic. Hindi nila pwede i-promote yan. Why? Walang kita dyan. Di ba, hindi nila pwede i-patent ang bawang. Pwede ba na sabihin, yung bawang magaling sa antibiotic, magaling na antibiotic. Ang bawang ay 6 times more powerful than ivermectin. Alam niyo ivermectin? Di ba? Kaya lang, ang oregano, alam niyo oregano? Ang oregano is 30 times more powerful than bawang. Pwede ba nila i-anunsyo yun? Hindi nila pwede i-anunsyo. Bakit? Wala naman silang kita ron eh. So, doon sila kumukuha. They try to extract, pinupull out nila yung mga particular na nutrition. So ngayon, most of the common reason bakit ang tao nagkakasakit because of deficiency. Dalawa lang ho ito.
deficiency, yung tinatawag na nutritional deficiency, at saka yung tinatawag na toxicity. These are the common reasons ba't tayo nagkakasakit. Regardless, kung diabetic kayo, may hypertension kayo, no, may cancer kayo, two reason. Okay? Kaya lang, ang nangyari, tingnan ninyo, no, vitamin A daw for night blindness, vitamin B for megablastic anemia, vitamin C for scurvy, vitamin D for rickets osteoporosis. Actually, ho, yung nakikita ninyo, this is just a part of business concern. Okay? Ano pa ho? Ito pa, sodium, hyponatremia, potassium, hypokalemia, calcium, tetany, osteoporosis, so on and so forth. Actually ho, sabi nga ng isang pasyente sa akin, Doc, I took calcium for my bone. Sabi ko, ma'am, stop niyo po yan. Why? Di ba ang calcium maganda sa buto? Tama. Kaya lang, hindi lang ho calcium ang bumubuo na mineral sa buto natin. It composed 12 minerals and 64 specific minerals. Yan ang kailangan ng katawan natin para mabuo yung buto. Nagets po ninyo? Ito, saan ko kukunin niya? Sobrang dami pala niyan. Yes. Saan namin makukuha yan? Most likely sa mga green leafy vegetables. Diyan nyo makukuha yan. Dok, yung sa mata, di ba may vitamin A? Actually, hindi lang ho vitamin A ang kailangan ng mata para magkaroon ka ng maayos na visions. Nag-gets po ninyo? It requires nutrition. So basically, saan mo makukuha yan? Hindi ho sa mga nabibili ho ninyo mga vitamins. Most likely na sa pagkain. Green leafy vegetables. So, sabi rito, the major cause of nutrient deficiency, number 1 is malnutrition, meaning marami sa kinakain natin, wala na hong sustansya. Okay? Pangalawa, yung mga drug nutrient interaction, maring marami o kayong gamot na iniinom. Okay? May epekto ho yan sa ating kalusugan. No? Ang maintenance o yung gamot, basically, it is a product of science. Totoo yun. Alam nyo ho, yung gamot bago ipasok sa butika, kinakarga ho sa laboratory yan sa daga. Halimbawa, amlodipine, kinarga sa daga. After 12 years, pasok sa butika. Next, atorvastatin para sa kolesterol. Okay? Pasok sa butika after 12 years. Next, metformin para sa sugar. After 12 years, pasok sa butika. Next, aspirin, pampalabna ng dugo. So, ganyan ho yung proseso ng pag-aaral. Nagets po? Pero walang pag-aaral, paano kaya kung pagsabay-sabay natin ikarga sa daga yan? Tingnan ninyo. Lagyan natin yung daga ng pang-blood pressure, amlodipine. Kargahan pa natin atenolol. Metropolol, melubulol, isa-isa ho yan. Diba? Lagyan natin ng metformin. Diamide, kumusta ho daga? Po? Now, my question is, sino rito pag nag-take ng medication, hindi lang isa? Di ba? Kumusta ho? Kaya may tinatawag po na adverse reactions. Na kapag naging drug-dependent ka, isa sa bagay po yan na nagkukos ng tinatawag ng depletions ng nutrition sa ating katawan. Okay? Kaya nga, sabi rito, based sa ginawa ng tawag rito na ibang bansa, they create a review no pagdating po sa nutrition. At dito nakita nila ang malaking concern na kapag ang tao ho kumakain ng mga prutas at gulay, naiwasan po yung mga chronic diseases. Anong chronic diseases? Hypertension, diabetes, cancer, stroke, heart disease, so on and so forth. Kaya lang tanggapin natin ng totoo, hindi mo na kayang kumain ng gulay. Sino kumakain ng gulay dito? Wow, palakpakan naman natin kumakain ng gulay. Luto, hilaw. Baba kamay. Bakit? Kasi the moment na lutuin mo yan, nawawala ho, nasisira ho yung sustansya. Tama ba? Pero, meron ba kumakain ng sariwang gulay dito? Meron ho ba? Wow. Sara ng gulay. Kangkong. Sino nakakain sa inyo kangkong sariwa? Kayo ho? Kasi ako sinubukan kong kumain ng kangkong sariwa. Nako, ito nangyari. Nung ilalabas ko na, delubyo nangyari sa buhay ko. Kumain ako ng sariwang kangkong. Alam niyo nilabas ko? Sariwa pa rin. Imagine mo.
Imagine mo, hirap no? Hindi na digest eh. Di ba? Kaya maraming bata ang hirap pakainin ng gulay. Bakit to? Kasi ikaw mismo hindi kumakain ng gulay. Di ba ho? So, ibig sabihin po, malaking factor yung gulay tsaka prutas. Tsaka pag kayo pumipili ng gulay, most likely, di ba ho? Ano yung pinipili ninyo? Yung maganda o pangit? Yung may kagat ng uod, wala. Di ba kadalasan yung walang kagat ng uod, gusto mo yung maganda. Hindi mo lang inisip, ba't di kinagat ng uod yun? Di ba ho? Buti pa yung uod, nag-iisip. So, ibig sabihin po, kahit kumakain ka ng gulay ngayon, kumusta ho yung mga chemical na additives na nilalagay dyan? Hindi na rin safe. Tama ho? Kaya nga huwag kayong magtataka, bakit to hanggang ngayon, nagtatap pa rin yung mga gantong klaseng produkto. Palakpakan nyo naman yung products po natin. Di ba ho? So ngayon, ang Vatican, they create a working group na kung saan nakapokus lang po siya most of the time sa pagkain, nutrition. Bakit to? Despite of all drugs na existing ngayon, isa lang ang katotohanan, wala hong gamot sa mga medication na binibigay sa atin. All existing drugs designed for suppression. Kung meron kayo iniinom na gamot ngayon, this is just for suppression. Hindi ho siya intended para gumaling ho kayo. Dapat ho ninyo maintindihan ho yan. Kaya nga, based sa kanilang pag-aaral po, since dietary risk, nagkaroon po ng tinatawag na pag-aaral, farm versus pharma. Ginawa ho ito sa Amerika. Okay? And this lecture, nakuha ho namin to nung kami na-invite sa convention po na ginawa sa Singapore. So, farm versus pharma, tiningnan nila. Ano ba ang tinatawag na accuracy ng pagkain compare sa mga medication na iniinom po ninyo? Ito ho yan. So, most of the drugs na existing po rito, biologically, no? May kita po ninyo yung mga existing drugs, alam mo, captopril, lenalidomide, mga for hypertensive drugs ho yan. Okay? Andyan pa ho yung provastatin sa mga kolesterol. Okay? Ito yung mga existing drugs na binibili ho ninyo, iba-iba lang ho yung brand. Okay? Ngayon, nung pinag-aralan nila yung mga halaman, kasi sabi nila, totoo kaya yung sinasabi ng lolo ni Doc na yung mga pagkain merong medisina? Ano ho ano po nila? Na-discover po nila. Na-discover po nila na those existing plants halos nag-head to head pagdating sa efficacy ng mga medication na iniinom po ninyo. Tanong ko lang ho, turmeric, familiar po ba kayo? Luya, di ba ho? Barley grass, familiar ho ka? Wheatgrass, familiar po ba kayo? Wheatgrass. So basically, those particular plants and vegetables, based sa mga clinical study na ginawa ho nila, halos kaparehas lang pala talaga. Kaya totoo yung sinasabi sa Bible eh. Di ba? Sabi sa Bible, the trees will provide food and their leaves will be used for healing. Sabi sa Ecclesiastico, ang Panginoon ang siyang nagtatanim ng mga halamang na igagamot kung kaya't di kinaliligta ang gamitin ng matatalinong tao. Therefore, kung matalino daw ho kayo, pag kayo nagkasakit, ang pupuntahan niyo yung tanim ng Panginoon. Amen? Kaya lang sino nakinabang ng verse niyan? Aso. Di ba? Pag ang aso masama pakiramdam, ano kinakain? May makikita ba ang aso pag masama pakiramdam, nahihilo, tumatas yung blood pressure, nasa mercury drug? Nahihiya magtanong kung may right med ba nito? May ganun ba? Wala ho eh. Ang inahanap po niyan, kadalasan halaman. Di ba ho? Hindi halaman, damo. Kaya titibay nila eh. Baka, may nakilala kayong baka diabetiko? Naka-schedule for amputation? Wala ho eh. Kasi bakit? Ano kinakain ng baka? Malakas o hindi malakas? Kabayo, malakas o hindi malakas? Kalabaw, malakas o hindi malakas? Gusto niyo lumakas? Hindi ho, huwag kayong kakain ng damo, no? May mga science-based na po na dapat nating kainin na existing na siya. Okay? O, sample pa. Ang Cedar Green juices,
where the science meets nature's, a blend of carefully selected herbs and green superfoods formulated to support detoxification, immunity, circulation, and cellular recovery. It's not just a drink, it's a nutritional intervention for modern health challenge. So tanong ko lang ho, bakit to nakakatulong yung produkto ho natin sa ating kalusugan? Again, there are two reasons ba't ho tayo nagkakasakit. Number one, toxicity. Dok, ano ibig sabihin toxicity? Yung laso na na-acquired po natin, no? Sa pagkain, sa inumin, sa maling pag-iisip, pag-stress, depressed, toxic po yan. Especially pag nag-entertain ka ng mga negative thoughts. Nagets po ninyo? So the product designed to eliminate and clean up your blood and the impurities of our bodies. Yan ang trabaho ng produkto. Bakit? Kasi green leafy vegetables po ito eh. The products help to clean up. Ang maganda nito, those product contains micronutrients na kung saan tumutulong po siya sa pagre-repair ng mga damaged tissues natin. Kaya nga pag sinabing toxicity, the only way, detoxification. In natural medicine, ang isa sa pinaka-principles of naturopathy, treat the root cause, not the existing symptoms. Halimbawa po, high blood. Ang high blood do, hindi sakit eh. Simptomas po yan ng mas maraming sakit natin eh. Nagets po? Ano isa sa primary cause ng hypertension? Number one, dehydration. Kung hindi kayo madalas umiinom ng tubig, chances are, lalapot ang dugo ho ninyo. Pag malapot ho yan, pag pababa, okay siya. Pag pataas, naku, hirap na. Kaya ang puso nag-expand. So ano gagawin ni liver? Magpuproduce ng cholesterol. Para magkaroon ng maayos sa circulation, mag-slide siya ron, yung blood mo hindi mahirapan ng puso. No? But at the end of the day, pagka masyado ng malapot, kasi pati sugar dumarating po dyan, kailangan mo na ng mga, tawag rito, mga synthetic drugs for the rescue, which is not, hindi dapat natin pinapayagan yun. Kasi kung ang concern mo is dehydration, you need water. I remember one time, nung nasa Salamat Doc kami, sabi niya, Doc, ang blood pressure ko nasa 180 to 110. Ayoko mag-take ng mga catapres. Is there any alternative way? Sabi ko, yes sir, you can drink 3 glasses of water. Combined with pinch of salt. Nakaka-recover siya. Bakit? Salt-composed minerals. Like, sa products po natin, the green leafy vegetable composed vitamins and even minerals. Ngayon, paano yung proseso po nito? Sige, palakpak kayo. So the process is through extraction, purification, and formulations. No? Ibig sabihin, pinrocess po ito ng science. Kaya nga pansinin po ninyo, yung isa sa nagustuhan ko sa products po natin, yung sachet, yung foil na ginamit po niya, almost 5 layers. Tama ha? Ano ang significance ng foil pagdating sa products? Ito ho yan. Maghanap kayo ng mga existing MLM company ho ngayon na ang produkto po halos may similarity sa atin. 2 lang ho ang particular na sachet niyan. Foil, tapos po yung tinatawag na film, yung plastic sa loob, 2 lang. Ano po ang danger po niyan? Products compose micronutrients, given tayo dyan. It compose also vitamins. Alam nyo ba na ang vitamina ho, pag na-expose sa init, nawawala ho ang bisa? Halimbawa po, vitamin C, pag bumili kayo sa drugstore, may nakalagay doon, di ba, malamig na, naka-refrigerate pa. Nakalagay doon, do not restore, not 30 degrees Celsius. Di ba nakalagay ng ganon? Ang init ho natin, laging 30 plus 32, 35. Kaya pag nilabas yung gamot, may bisa pa, wala na. Wala na. So, importante po yung protection ng produkto. No? Kaya, pansinin ninyo, yung mga products na makikita sa ibang company, pag in-expose sa init, tumitigas siya. Nagkikake. Why? Because of sugar, may fructose po yan. Sa atin, ba't hindi nagkikake? Kasi nga,
coated po siya. Maganda ho yung pagkakakover sa kanya. Yan ang isa sa pinakamaganda, yung quality products. Kaya pagka ang produkto mo quality, ang resulta, quality rin. Tama po ba? So ngayon, extraction. So paano ba pinoprocess yung mga gantong klaseng halaman? Ito po yung extract, then through air, no, kasi may nagsasabi sa akin, Dok, ano ba laman yan? Sir, meron tong malunggay. Meron tong ampalaya. Sabi sa akin ng pasyente, Dok, pwede bang kakain na lang ako ng malunggay tsaka ampalaya? Pwede naman, sir. Kaya lang, sir, dapat sariwa. Gano'ng karami, Dok? 10 puno, 3 times a day ang kakainin mo. Di ba ang hirap nun? Hinahanap ka ng asawa mo, di ka makita-kita, doon ka sa gilid, nanginginaing garon. Ang point dito, ladies and gentlemen, may science na nga eh. Di ba? Ibubudbud, sarap nga pag sublingual eh. Binigay sa akin ni Anthony, sarap na ano ko, na in love ako sa products eh. Nasubukan nyo ba yun? Sabi niya, Doc, subukan mo. Binudbud ko kagad. Hindi ko tinimpla sa tubig. Why? Kasi ang unang hinahanap ko, hindi lang po yung ganda ng benepisyo. Kasi benefits versus benefits, andyan na yan eh. Pero yung lasa. Bakit to? Kasi kapag nagustuhan natin yung lasa po nito, ang unang papasok sa mindset natin kagad, madadagdagan yung market natin. Di ba ho? Ang number 1 issue ngayon, pagdating sa kalusugan, yung tamang nutrisyon ng mga kabataan. Tama-tama. So meaning, this is one of the best solution ngayon na pwedeng i-recommend natin, even in World Health Organization, to resolve all existing issue pagdating po sa nutritional imbalance. Nagets po ninyo? Kaya anak ko nagtitake nito. Sabi niya, Pa, sarap, grabe. O, sige, inumin mo lang. Kasi may free akong juice eh. May recruit ako eh. Di ba? Oh. Tapos recently, tinawagan ako ng teacher ng eskwelahan. Sabi niya, Sir, yung anak niyo kasama sa Quiz Bee. O, talaga? Siyempre, proud ako. Quiz Bee. Di ba? Tapos nag-examination. Sabi ko, Nak, ano, kumusta na exam mo? Sabi niya pa, top 3 ako. Ilang kayo? 3 pa. Balikan. At least, marami naman. Marami sila. So, ang point ko lang, ladies and gentlemen, pag pinag-usapan po yung market concern, malawak ko yung market natin. Products, hindi siya dinesign para sa mga karamdaman lang. Ang produkto po dinesign for better prevention. Tama. Kaya nga sabi, prevention is more better than cremation. Di ba? Kinikremate na ho ngayon yung mga nagkakasakit ngayon. So this is how the process, purified and pinoformulate po siya. Yung tinatawag na tamang timpla. Di ba? So ngayon, sabi rito sa Bible, God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree, yielding seed, to you it shall be for meat. So, even the Bible, even the science in the Bible, hindi kasi pwedeng magtalo yung science ng tao at science ng Bible. Itinuturo po ng Biblia kung ano yung tamang pagkain natin. Na pagdating sa kalusugan, kumpleto ho siya. Di ba? Ano pa ho? Ito pa. This is just sample testing happen. No? This is a clinical testing happened during the time na pinag-aaralan yung cancer. Okay? Ang cancer ho kasi, nagkakaroon tinatawag na angiogenesis. Ibig sabihin po, yung nagkikreate siya ng mga ugat. Nag-hijack po yan from one part to another. Okay? So ngayon, based sa clinical study na ginawa nila, okay, using the products, hindi lang ho barley, even the soys, even the tawag rito, even yung tinatawag na kamatis, no? After 30 days, nagulat sila. Bakit? Nawala ho lahat yung tinatawag na existing na ugat na sana magkikreate ng pagkalat po ng cancer. Kaya since then, sabi ron, lumabas sa isang article, barley grass juice and breast cancer survival. So meaning, base sa mga pag-aaral na ginawa nila,
taking the herbal medicine products, meron tinatawag na science result pagdating sa ating kalusugan. And based sa mga pag-aaral po na ginawa sa Japan, if you are a products user, particular po na may barley grass, no, there are more than 29% risk. No? Bumababa po yung tinatawag na percentage, chances na pwede kang mamatay kung kayo nagkaroon po ng tinatawag na breast cancer. At kung kayo ho ay halimbawa nakarecover na 30% recurrence, ibig sabihin po, mas bumababa yung chances na bumalik yung particular na sakit po ninyo na cancer. If you are a user o kaya umiinom ka ng mga produkto po na nagtataglay po ng barley juice. Okay, eto pa. 50% of human adult stem cells activity is lost during aging. Alam nyo ba, based sa inilabas na clinical study po ng US, na ang kakao, familiar po ba sa kakao? Ang kakao, no? Sabi rito, yung bioactive niya na flavonols o flavonols, no, nag-i-stimulate po siya ng stem cell sa ating bone marrow. Alam niyo po ba yon? Kaya nung nakita ko yung products po natin, particular po itong Choco Deluxe, na-amaze ako. Why? Kasi based sa clinical study, ang tao po na madalas umiinom ng 2 hanggang 3 baso ng tinatawag na choco na merong tinatawag natin na kakao. Ano nangyayari? Almost 39% ang chances po na maiwasan yung sakit sa puso and even stroke. Ako ho, product user ako, product believer ako. Even yung mga pasyente ko, no? Yan na ho pinapainom namin. Bakit? Because of cacao. Alam niyo yung cacao, no? Ang cacao po, siya ho yung stimulator. Nagbibigay ng command sa bone marrow na alam natin kung gaano ka-expensive ang stem cell. Tama-tama. Di ba? May mga tinatawag na deer placenta, meron tinatawag na plant placenta, di ba ho? Kaya lang may mga issue ho yan ngayon. Kasi bakit? Dahil yan ay foreign invader na ipinapasok sa katawan mo, imagine mo mula sa usay, kakarga sa'yo. No? Meron tinatawag po na refusal ang katawan natin na hindi nakikita ng iba. Now, my point, ladies and gentlemen, bakit kailangan mong kumuha ng stem cell from other from other sources, kung katawan mo kaya naman mag-produce ng stem cell? Tama-tama. Dok, paano gagawin ko? Di lumaklak ka ng Choco Deluxe 3 times a day kung gusto mo. Di ba? Ano ba nagagawa ng stem cell sa katawan natin? It can even repair the damaged tissue. No? Pagka ang organ natin nanghihina, nagiging weak po siya, nagde-deteriorate, nire-repair niya po yan, ni-stimulate po niya. Tsaka maganda nito, ang stem cell po is anti-aging. Nagpapabata ho siya. Kaya alam namin kung sino talaga yung umiinom ng choco rito eh. Di ba? Kasi pabataan ng pabata. Di ba ho? At alam ko merong products na ilalabas si Chairman, yung pampabata talaga. Excited kayo, Ron? Mura lang to, 20 pesos. Alam nyo kung ano? Gusto nyo i-reveal ko na? Chupon. Dada, joke lang po. Chairman, sorry ha. Si Pay naantok na eh. So, yan no? Actually, Choco Deluxe, no? It's perfect, no? In order to promote the, tawag dito, the stem cells on your own, mag-take ho kayo ng tinatawag na Choco Deluxe. Tsaka marami ho siya ingredients, no? Ano ingredients po niyan? No? Tawag rito. Meron siyang bacopa. No? Meron siyang tinatawag na bacopa muniri. No? Para saan po yan? Basically, for brain enhancer. Di ba ho? Yung may mga nagkakaroon Alzheimer's, dementia, di ba ho? Yung nagiging ulian nila. Kaya kung meron sa inyo hindi nagbabayad ng utang, bigyan mo lagi ng Choco Deluxe yan para makaalala palagi. Di ba, no? Bakit? Kasi brain enhancer ho yan eh. Di ba ho? Ano pa ho? Moringa. Ang moringa ho, alam naman natin. No? This is a tree of life. Lahat ng nutrition na kailangan mo.
binibigay po niya. Mangustin, sa lahat ng mga klase ng mga prutas na existing ngayon, only mangustin ang napakaraming claim sa clinical study. Okay? Ano pa ho? Carrot, pampalinaw ng mata, pampahaba ng buhay. Tama-tama. Ano katunayan? Si Bugs Bunny, buhay pa. Di ba? So ano pa ho? Ito pa, okra. Di ba? Sino mahilig sa okra dito? Sino yung ayaw sa okra? Ayaw nyo, ma'am? Bakit to? Madulas? Ayaw naman kasi madulas. Si sir, gusto yung madulas. Alright. Inulin fiber, no? Which is perfect to promote digestions and correct yung ating bowel movement. And of course, stevia, no, act as a sweetener ng produkto. Ang stevia ho, hindi sugar, it is a sweetener. Okay, alam naman natin, sugar is a number 1 killer of our immune system. But stevia can help, no, to reverse kidney failure, no, to fight against cancer, so on and so forth. And of course, yung chlorella, which is perfect po yan for blood detoxification and so on. Synergy Plus, no? Ang Synergy Plus, nagtataglay po siya ng tinatawag po na stimulator. Okay? Kaya nga perfect po siya sa may mga sakit sa puso kasi nagpo-promote po siya ng maayos na circulations. Alright? Maganda siya sa mga taong na stroke. Di ba? Ano ba meron ang tinatawag na Synergy Plus? Sige nga ho, number 1, ano ingredients po niyan? Po? Fish oil? Para saan ang fish oil po? Garlic oil. Basically, garlic oil. Ang garlic oil po is a blood thinner. It is also antibiotic. Nagpapababa rin ho ng cholesterols. Ano pa ingredient ho niya? Beta-glucan. Ang beta-glucan ho, nagpo-promote din ng maayos na for circulations. Okay? Pero alam niyo ho, ang isa sa pinakamaganda sa beta-glucan, matagal na ho namin nire-research to eh. No, ngayon ko lang na-encounter, meron pala ho kayo nito. Ang beta-glucan po is, tawag rito, is a natural killer cells activator. Alam nyo ho, ang katawan natin, di ba, we are made for more than 60 to 100 trillions of cells. Okay? And each cell has a miniature generator that requires fuel. Kailangan niya ng tinatawag na nutrition, water, oxygen, and even enzyme. These are your cells. Di ba? Ha? So ngayon, ang nangyayari, kapag ang cells natin namamatay kasi yan, wala naman forever eh. Pag namatay ang cells natin, nagkikreate ng panibagong cells, which is more powerful and more stronger sa cells na pinalitan. Tama-tama. Kaya lang, nagiging dependent po siya saan? Sa nutrition na pinapasok mo. Nagets po? Kaya kung gusto mo maging healthy yung anak mo, bigyan mo na healthy na pagkain. Because healthy body required healthy food. Tama-tama. Paano kung wala ng nutrition? Hindi ka na uminom lagi ng tubig. Gusto mo lagi yung mga soup lagi, soup drink. Diba? Gusto mo lagi yung mga tawag rito, may mga chemical preservative additive. Ano mangyari? Kasabay ng pag-degenerate ng bagong cells, nagkakaroon din po ng tinatawag na abnormal cells o yung tinatawag na cancer cells. Lahat po tayo may cancer cells. At these cancer cells, kung paano nagre-regenerate yung good cells, yung cancer cells, then every single minute, nagkikreate din po siya from time to time inside the body. Nagets po? And this cancer cell, pag nag-regenerate siya, dumadami siya. And this is what we call tumor. Tanong, ba't wala kang tumor? Tama ho? Because of your natural killer cells. Okay? He is active, he is very powerful, stronger, kaya hindi ko kayo nagkakaroon tumor. Lahat tayo may cancer, pero hindi lahat may bukol. Tama-tama. Ngayon, ano ang papel ngayon ni beta-glucan? Si beta-glucan po, particular sa mga cases nagkakaroon tumor, kasi nagdi-deteriorate yung natural killer cells nila. Kaya sabi ng mga doktor, kaya nga nagkabukol kasi hindi na functional yung kanyang natural killer cells. Bigyan na lang natin ng chemotherapy. Hayaan mo ang chemotherapy, lasunin niya lahat yan. Nagets po? After chemo, okay na ba? Ha? Sabi ng babae, Doc, I have
I have multiple bilateral tumor in my breast. Ano gagawin natin? Sabi ng doctor, no worry, we will remove your breast. Okay. Okay, Doc, after removing my breast, okay na ba ako? Ay, hindi pa. Kailangan mag-undergo ng chemotherapy. Tama? Doc, after 36 session ng chemotherapy, okay na ba ako? Ay, hindi pa rin. Kailangan mo pa rin mag-radiation therapy. Tama? Doc, after radiation, what's next? Okay pa ba ako, Doc? Tanong natin kay Lord. Kung mabait si Lord, pwede pa. Nagets po? Kasi only 13% na survival pag tinamaan ka ng ganyang sakit. Tama? Instead na entertainin mo yung chemotherapy, ba't di mo palakasin yung natural killer cells mo? How? Bigyan mo ng produkto natin. Ngayon, meron akong cases ngayon, cervical cancer, kasama ko si doktora ngayon. Sabi si doktora? Ayun, doktora. May case kami ngayon kasi nagko-confine kami ng mga pasyente. Nakita namin ang bilis ng recovery. Yung isang pastor po na for dialysis, sabi niya, Dok, nagulat yung doktor ko, Dok. Ano? Bakit? Sobrang pula ng dugo. Grabe, ano ba yung Diyos na yan? Sabi niya ganun. Ito, binabakbak niya. Sobrang pula ng dugo ko, Dok. Sabi niya, from 900, nag-400, pwede lang daw once a month na lang ako mag-dialysis. Imaginin ho ninyo, yung products ho natin. Paano mahihiya ka? Di ba? Ba't ka mahihiyang i-offer yung products? Ang products po natin, life-saving. Hindi mo iaalok to para magkaroon ka ng benta. Alisin niyo yung mindset ng ganyan. Iaalok mo to para makatulong ka. Tama ba? Kasi kung padre di pamilya yan at may karamdaman, paano kung mamatayan sa dami ng gamot na iniinom? Tama po ba? Ngayon, nandito ka ngayon, i-educate mo siya, Sir, subukan mo to. Naka-recover. Hindi, ang laking pasalamat sa inyo yan. Nagets po ninyo? So, ito po yung tinatawag na ministry. Di ba? Yung sinasabi namin ni Chairman. No? Dalawang bagay lang po yung kautusan ng Diyos, dati 10 eh. Una, ibigin mo yung Diyos na higit sa lahat. Tama. Pangalawa, ibigin mo yung kapwa mo na gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Tama po ba? Kung mahal mo sarili mo, dapat mahal mo rin yung kapwa mo. Kung naniniwala ka sa produkto natin, ba't ka mahiyang ilok sa kanya to? Ang ganda ng products mo. Nagets po ninyo? So, we're not selling about the price. Huwag kayong magbenta ng produkto. Ang i-offer po ninyo yung bagay na magagawa sa kanyang kalusugan. Tama po ba? Kasi pag naintindihan ng tao yan, believe me, kahit 1,000,000 na produkto, bibili po yan. Nagets po ninyo? So, ayan. So, ano pa ho? Ito pa. This is the natural killer cells. Okay? This is the cancer cells and natural killer cells. The beta-glucan stimulate, activate the natural killer cells para makita niya yung mga existing tumor na sa katawan mo, tinutusok niya yan. Tawag yan is apoptosis. So, Dok, ano yung pinaka-best way na gagawin namin para mas lalong pakinabangan po ng katawan natin yung produkto at makarecover siya sa maraming sakit? Bigyan po ninyo ng juice fasting. Pag sinabing juice fasting po, hindi nyo muna sila ipopromote sa pagkain. Wala mo ng solid food. Okay? Walang digestion, more on absorption. Baka manghina ako niyan, Dok. Hindi. Kasi kakain ka eh. Yung isang plangganang pagkain, nakakainin mo sa Eat All You Can, yung isang sachet nito, kayang-kaya ilang baso po yun pagdating sa nutrition. Di ba ho? Yung brother ko ho, that was 3 years ago, no? Excuse me. December 24, tinawagan ako ng hipag ko. Sabi niya, Kuya, si utol mo nasa hospital. Ba't ano nangyari? Kuya, inatake sa puso. Ganun ba? Anong hospital? Las Piñas Medical Center. Pinuntahan ko ho yun. December 24.
Pagdating ko doon, nakausap ko yung doktor, nag-undergo ng series ng laboratory, ECG, so on. Sabi ng doktor, Dok, 3 ugat barado eh. Okay. Ano gagawin? Kailangan, sir, i-bypass eh. Okay. Sir, magkano susunugin? Mga ano yan, mga 1.8 million. Sabi ko, Dok, point niya, wala yan eh. 1.8 pa. Pirma ko, sign ko, labas ko yung kapatid ko. Sabi niya, sir, baka hindi ako nabala. Sabi ko, I'm Dr. Olega, I'm a wellness doctor ka ako. Di bit-bit ko. Sir, i-ambulansya na natin para ma-monitor. Hindi na ho. May karayom ako. Alam mo karayom po, acupuncture, pamilyar ho kayo? Pinagtutusoan ko ng karayom. Aking kapatid, maagalaw ng ganun eh. Gagalaw, ha? Ganun. So hanggang sa makarating po sa kliniko, sabi ko, tol, ako magmamanage sa'yo, ha? Sabi niya, ganyan. Mula ngayon, 10 days, wala kang kakainin, puro juice. Nag-extra ko ako nun. Puro green leafy. Buti nga, dumating sa buhay ko to eh. Imagine niyo. Ang hirap kaya, yung ikaw mismo mag-extract ng ganon. Sabi ko, tol, breakfast mo, juice. Sabi na utol ko, lunch, juice. Dinner, juice. Hindi na tumatango. Agar na sa akin, no? Tol, baka pwede snacks. Okay naman, sana. Oh, juice. Sabi niya, anong tawag sa gamot na to? Sabi ko, maka-juice. Kasi juice eh. Diba? Para pag sumablay ka, diretso ka. Di ba? Yan the best yun eh. Ito binigay ko. Juices o extra coco juice. Malunggay, ampalaya, yan ang binigay ko. Tapos, barado eh. I'll give also acupuncture, detoxification, yung labatiba, nilalabatiba ko siya. Tapos, physical activity. After 10 days, dinala ko sa 13. Meron ako mga kasamang doctor dyan, laboratory. Negative lahat. Why? Kasi fasting, remember, juice fasting can change everything. May tumor ka ba? Mataas ba yung uric acid mo? Namumroblema ka ba sa creatinine mo? Kasi every time na lang na dinadialysis ka, hirap na hirap ka. May diabetes ka ba? Matagal ka na bang inaalipin ng hypertension mo? Bet di mo subukan to. Juice fasting. Kaya nga, sinasabi ko ho rito, sorry ho pasensya na ho kayo. Dapat pag SGA ka, wala kang maintenance. Tama? Ang unang-unang mimisyonin mo, sarili mo. Hindi pwede, sir, magaling sa uric acid yan. Pag-alis mo, hila-hila mo yung paa mo, nirarayuma ka. Paano ka paniniwalaan? Tama? Maganda sa sakit sa puso yan, naatake ka bigla. Ladies and gentlemen, you must be the products of your products. Kaya ka hindi makakumbinsi ng bibili ng produkto. Ang laging daing mo, mahal daw kasi, Dok eh. Tama? Kasi ikaw mismo di naniniwala sa produkto. Nararamdaman niya ng kausap mo kung naniniwala ka sa produkto o hindi. Tama. Mahal daw kasi, Dok eh. Ewan ko sa'yo. Tinanong ka ba? Oo. Ano lasa? Malay ko. Di ba? Kasi ikaw mismo di gumagamit ng produkto. Bago mo paniwalain yung iba, paniwalain mo muna sarili mo. Dapat ikaw muna yung kauna-unahang testimony ng produkto natin. Kasi kapag yan na-prove mo sa sarili mo, believe me, kahit sinong company kumalabit sa'yo, hindi mo papansinin. Bakit? Ikaw na may best product sa sarili mo eh. Sinner Greens eh. Nagets po ninyo? So, the reason why, sinasabi ko yan, para when you give advice, hindi nyo naman kailangan maging doktor so far. Feed them with the right program. That's it. Juicing, fasting, kasi even yung mga dati nating, mga apostol, mga propeta, pag medyo tumataas uric acid yan, nagpa-fasting na sila eh. Di ba ha? Pag medyo tumataas na yung blood pressure nila, fasting na kagad yan. Si Kristo, nag-fasting po yan. Di ba ha? Sino po? Yung mga apostol, nagpa-fasting ho yan. They use extracted plants and even vegetables.
Ang gluta, intended po ito basically for liver enhancer. Okay? Kaya nga, word gluta eh. Kasi alam nyo ho, bakit to perfect yung produkto sa panahon ngayon? Maraming klase ng sakit ang kadalasang pinagmumulan, depletion ng liver. Dok, paano ko malalamang depleted ang liver ko pag nag-hyperacidity ka na? Nagets po? Ang hyperacidity, okay, eh hindi ho dahil sa tumataas yung acid level natin sa sikmura, hindi ho ganon. Kaya ho nagkakaroon kayo ng tinatawag na hyperacidity, yung common word nila, kasi humihina po yung inyong digestions. And this concern, nagkakaroon ng tinatawag na bouncing reflux, nagkakaroon ka ng heartburn, kasi humihina ho ang digestion po ninyo. Why? Yung liver po is a part of digestive organ. May problema ka sa liver. Ba't ka diabetic? Simply because of sugar? Hindi. May mga taong pag kumain ng asukal, hindi naman diabetic eh. Pero ikaw, kumurot ka lang ng candy, nagsushoot up yung sugar mo. Asan yung hostisya doon? Tama ha? So reason, may concern ka sa liver mo. Ano po? Allergy. Nagkakaroon ng menstrual problem, hormonal imbalance. That is a liver-related problem. Nagets po ninyo? Therefore, kailangan mo ng mga supplements na pwedeng mag-enhance, mag-repair, mag-rejuvenate ng liver po ninyo. And this is what we call Gluta Deluxe. Palakpakan nyo naman yung products po natin. Enhancer po yan. No? Pagka nalinis, nag-okay ang liver po natin, tandaan ninyo, no? Liver is one of the major organ. Yan ang wag na wag ninyong bibitawan. Pabayaan mo na puso, wag lang ang liver. Kasi pag liver ang bumigay, kahit anong supplement ang intake ninyo, hindi siya nagtitake effect. Kaya nga 3 sakit ang hindi kayang i-resolve ngayon eh. Mula noon hanggang ngayon, ano ho yan? Number 1, brain cancer. Walang gamot yan. Number 2, yung tinatawag na pancreatic cancer, yung kinamatay ni Steve Jobs. Number 3, liver cancer, even cirrhosis. Dok, paano kung malamang candidate na ako dyan? Pag fatty liver ka na, isang stage na lang, congratulations. Nagets po? Mag-invest ka dito. Okay? Kasi ang common known ng tao, pagka-gluta, nagpapaputi. Tama ho? Hindi ho eh. Side effect lang ho yan. No, kaya kung halimbawa, believer ka ng product, everyday ka mag-take para everyday pumupusyaw ka. Tama ho? Ganon yun. Kaya natuwa ko, sinabi ni Chairman, Doc, magkakaroon tayo ng Africa. Naku, yari ang gluta. Kasi maputi dun, ipin lang eh. Malay mo, di ba, tumalab yung gluta natin. Kailangan natin track. So basically ho, ang gluta ho nagpapaputi, yung side effect. Nagets po? Kaya dapat everyday nagtitake ka niyan. Kasi kung titipirin mo, obvious. Halimbawa, every other day yung inom mo. Every other day yung pagputi mo. Dito, 1, 2, 3. Ang hirap po nun, no? Dalmatian ang labas mo. So ano pa ho? Ito pa, yung atin pong Cap and Slim, which is slimming products. Ito, hindi ako masyado particular dito eh, mga slim-slimming na yan. No? Kasi bakit to? Malaki ho ang market po sa slimming industry. To be honest. No? Almost $3.3 trillion po. Kasi maraming taong obese. Di ba ho? Ang kagandahan nito, the products compose, tawag rito, inulin fiber, green tea extract, Garcinia cambogia. Ito tumutulong po ito to promote metabolism. Okay? Para gumanda po yung inyong digestive system or digestions, dapat to nagtitake ko kayo nito. Para any cholesterol buildup, no, nagagamit natin as a fuels. No? Those proteins na gamit po natin as tawag rito, amino acid na gamit ng katawan natin. Okay? Then those sugar, nagagamit po natin as a fuels. Alright? So with that, no? Thank you very much po sa inyo. Do you have any questions?